Nahuli kam sa Maynila ang paghataw ng baseball bat ng isang matadero sa dalawang aso na umihi at dumumiraw sa harapan ng kanyang bahay. Ang insidente nagdulot pa umano ng trauma sa anak ng may-ari ng mga sinaktang hayop. Nakatutok si Jomer Apresto. Napakagulgol na lang ang 11 anyos na si Shane, hindi niya tunay na pangalan nang makita na patay na ang kanilang asong si White. Ang aso, hinataw raw sa ulo ng matadero nilang kapitbahay gamit ang baseball bat. Sa kuha ng CCTV, pasado alas 11 ng umaga nitong March 11, may kita ang lalaki na naglalakad palapit sa dalawang aso na nakahiga sa eskinita sa Barangay 103 sa Tondo, Maynila. Hindi gaanong hagip sa video pero una niyang hinampas ang asong si White. Pagkatapos ay may kita na hinampas niya naman sa batok ang isa pang aso na si Bruno. Nangisay pa ang aso bago tumakbo papasok sa kanilang bahay. Pero ang asong si White agad daw namatay. Ayon sa nanay ng bata, nag-iwan ng matinding trauma sa kanilang anak ang nangyari, lalo at 7 taon na nilang kasama at itinuturing na pamilya si White. Buntis din umano ang naturang aso. Kasi yung anak ko po, PWD po yun, mute and deaf. Kapag di namin pinapalabas yung anak ko, yun lang kalaro niya po. Sabi po sa amin, iba yung sa kanya, pa-psychiatrist namin, kung anong level ba yung natamo niyang trauma. Community dog daw ang kanilang mga aso kaya sanay ang mga kapitbahay na nakikitang pagala-gala mga ito. Nataon din umano na nasa outing ang pamilya nila nang maganap ang insidente. Ang motibo raw sa krimen ay ang pagdumi at pag-ihi ng iba't ibang alagang hayop sa harapan ng bahay ng lalaki. Pwede namang sabihin, pwede nyo naman patawag, pwede naman pag-usapan po yun, di ba? Hindi naman po talagang bigla na lang niya hahatawin yung dalawang aso. Lalo't wala po yung mga owner. Kaya po yan lumalabas kasi tinatawag po yan ng mga kapitbahay namin para, Bruno, kain, White, kain na kayo. Nakapag-blatter na sa barangay ang pamilya ni Julie laban sa lalaki. Nakapagsampa na rin sila ng kaukulang reklamo sa pulisya at sa Philippine Animal Welfare Society o POS. Kailangan po namin ng tulong nyo dahil may pera po yung kalaban namin. At hindi namin alam kung hanggang saan kami aarok na ipaglaban yung kaso kasi nga handa din sila maglabas ng pera. Ang gusto ko lang po, Stisha. Hindi naman natin po pwedeng hatawin na basta-basta. Oo, may buhay din naman yan. Hinihintay pa namin ang opisyal na pahayag ng POS sa nangyari. Una namang kinondena ng Home for Abuse and Stray Animals o HASA ang nangyari at sinabing tutulong sila sa kaso. Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng lalaki. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Tinutugis ngayon ng mga otoridad ng isang babaeng Chinese national na sangkot umano sa nabistong daan-daang kilong hinihilalang shabu mula sa sumadsad na speedboat sa Occidental Mindoro. Nakatutok si June Veneracion. Umabot na sa 900 kilograms ang naimbentaryong hinihinalang shabu mula sa sumadsad na speedboat sa Paluan, Occidental Mindoro. Base sa marking sa mga pakete, posibleng galing daw sa Vietnam ang kontrabando. Sa inisyal na pagsusuri ng PIDEA, nasa 90% ang purity ng droga, mas mataas kaysa sa 30% purity ng mga nakukumpiskang shabu sa local drug market. Ang usual dito ay high seas binabagsak high seas. So sa malaking barko, ibababa nila sa speedboat. Ang speedboat, itatakbo nila papunta rito. Isang babaeng Chinese national ang tinutugis ngayon ng mga otoridad dahil lumalabas sa investigasyon na siya ang bumili ng sumadsad na speedboat na ginamit sa pagbiyahe ng droga ng dalawang naunang naarestong Chinese. Ang tinutugis sa babae din daw ang nagrenta sa isang apartment sa Batangas na tinirhan ng mga naarestong Chinese nang dumating sila sa Pilipinas nitong March 5. Siya rin daw ang nagpadala ng dalawang naarestong Pinoy para i-rescue ang mga Chinese nang sumadsad ang speedboat. They are not ordinary criminals. These are syndicates. These are Chinese-run syndicates na minawalang hiya ang ating bansa. Meron pa silang mga drones at satellite phones. So it signifies na itong sindikato na ito is a well-financed drug syndicate. Patuloy ang monitoring ng mga law enforcement unit para maghanap ng droga na posibleng tumilapon mula sa nabutas na speedboat. Sabi ng PIDEA, matagal ang target ng mga sindikato ang makapagpuslit ng droga sa mga baybayin ng Mindoro. We will get into the bottom of this case. We will find out
We will find out kung sino yung mga mastermind cohorts. Sa taya ng mga otoridad, nasa 100 kilo pa ng hinihinalang shabu ang posibleng nawawala. Bahagi raw ito ng nasabat na shipment na ito. Nagtutulungan ngayon iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mahanap ang droga na yan. Mula rito sa Oriental Mindoro, para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. May 39 na payout center na tutukuyin ng DSWD para sa pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa mga kwalipikadong tricycle driver sa Metro Manila. Simula na yan sa Martes. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa loob ng 3 araw simula sa darating na Martes, March 17, target mabigyan ng tig 5,000 pisong ayuda ang nasa 139,000 na tricycle drivers sa Metro Manila. Sisimulan lang sa Metro Manila, tapos then we move out of Metro Manila. Yung mga cities at yung mga areas na napakaraming tricycle drivers, lahat yan matutulungan. Sa ngayon, may 39 na payout centers sa tutukoy ng DSWD, isa sa bawat councilor district. Sa Quezon City at Maynila halimbawa, dahil may 6 councilor districts, may 6 na payout centers din. Bawat isa, target mamahagi ng 1,000 benepisyaryo kada araw. Driver's license lang. Hindi na kami muna hihingi ng PhilSys o kung anumang ID yan. Driver's license. Siguraduhin yung valid, ibig sabihin hindi expired. Siguraduhin nyo na yung pangalan doon ay ang nag-a-appear na pangalan doon sa talaan ng local government unit. Pagdating naman sa ibang mga nasa sektor ng transportasyon tulad ng jeep, bus, taxi, TNVS, motorcycle taxi at delivery rider, hindi na lokal na pamahalaan kundi Transportation Department na ang magiging katuwang ng DSWD dahil sa kanila na manggagaling ang listahan. Magandang balita yan sa mga nakausap naming rider dahil ang nawawala raw sa kanila ngayon nakita, isang kain kada araw. Habang ibang rider naman, may ibang mungkahing mas makakatulong daw sa lahat na hindi na kailangang idaan sa ayuda. Kung 5,000 lang kung ang tuloy-tuloy yung taas ng gasolina wala rin. Tanggalin na lang nila yung tax ng langis para makinabang lahat. Ang mga ganito mungkahi nasa plano rin naman ng pamahalaan pero hindi nga lang pwedeng mabilisan. Ang kapangyarihang suspindihin ng excise tax sa petrolyo, nakabinbin na sa Kongreso at certified as urgent na ng Pangulo. Ang fuel subsidy naman, nahiwalay pang benepisyo para sa nasa sektor ng agrikultura at transportasyon. May kondisyon pa bago mailabas ang pondo. Kailangan po, ang triggering point is the $80 per barrel for 1 calendar month. No? So kapag yan nagsimula ng pagsirit ng presyo ng langis, March 1, antayin natin hanggang March 30 at kailangan ng certification from the Department of Energy. Ganun pa man, sabi nga ng Pangulo, wag na natin antayin na mas lalong lumala ang sitwasyon. That's why we have to start somewhere and we have to start somehow. So yun po yung pumapasok yung DSWD. 30 billion pesos ang paunang pondo mula sa DSWD na agaran na magagamit para sa mga lubhang apektado na at maaaring maapektuhan pa kung magtuloy-tuloy ang pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Patuloy naman ang pagtitiyak ng DSWD na ang pondong nakalaan ay mapupunta sa mga dapat makatanggap nito at mahigpit daw nilang babantayan ang probisyon kontra sa pag-epal ng mga politiko sa pamamahagi nito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Hustisya ang panawagan ng mga naulila ng 2 binaril at sinilaban sa loob ng isang sasakyan sa Nueva Ecija. Nakatutok live si Bam Alegre. Bam. Vicky, naihimlay na sa kanilang mga huling hantungan ang mga biktima na binaril at sinunog sa loob ng isang kotse. Dito yan sa ating lingkuran sa Peñaranda, Nueva Ecija. Napuno ng dalamhati at mga luha ang libing kaninang umaga ng babaeng binaril at sinunog sa loob ng isang kotse sa Peñaranda, Nueva Ecija noong Lunes. Hustisya ang panawagan ng naulilang mga kaanak ng mga biktima. Mabigat para sa kapatid ng biktima na makita ang karumal-dumal niyang sinapit, lalo siya ang nag-identify sa nasunog niyang bangkay. Umaga yun, yung may pinuntahan nga sila noon before, hindi lang ako makasama kasi ako nga nagbabantay. Nang pinakita na sa akin yung bangkay, na-confirm ako na agad na siya yun sa mukha pa lang. Kuha sa video ang pagbaril sa biktima sa loob ng sasakyan. At di pa nasiyahan, may sinaboy pa ang gunman sa kasinilaban ng kotse. Kasama rin pinatay sa loob ng kotse ang isang lalaking family friend na napakiusapang magmaneho noong araw na iyon. Narito tayo sa crime scene. Natapos ng iproseso ng pulisya sa barangay Sinasahan, Peñaranda, Nueva Ecija. Ito ang kotse na sinunog upang pagtakpan ang krimen na isinagawa rito hindi sa kubli ng dilim, kundi sa liwanag ng umaga. Sentro ang kotseng ito sa investigasyon ng pulisya.
hindi pa nahuhuli ang gunman. Pero nauna nang naaresto ang principal suspect pati ang 4 niyang accomplice na nagtatago sa Isabela. Ang susi sa kanilang pagkakakilanlan, ang selfie ng babaeng biktimang kinunan niya bago mangyari ang krimen. Sa photo, kita ang dalawa sa kanyang kasama. Ang isa sa kanila ang hinihinalang babaeng mastermind. Personal grudge at yung suspect naman kasi meron siyang doon sa investigation kasi meron siyang ginawang panloloko. So at yun ang naging rason kung bakit pinatay ito. Identified and naiakyat sa piskalya nakahapon yung suspect. So nakasuhan ng murder yung principal and the other accessories. Vicky, nagsasagawa ang mga otoridad ng follow-up operation dahil natukoy na ang gunman na nasa CCTV footage. Mula rito sa Peñaranda, Nueva Ecija para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. May indikasyon ng tila pagmamanipula sa kwento ng 18 nagpakilalang dating sundalo. Ayon yan kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ang isa raw kasi sa mga litrato sa joint affidavit na mga ito, kuha noong pang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Salima Refran. Sa mga litratong sinumite sa joint affidavit ng 18 dating sundalo ng pagde-deliver umano ng mali-maletang pera sa ilang opisyal at personalidad, sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may nakitang isa na hindi raw tumutugma sa timeline ng kanilang kwento. When we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Duterte time, definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin, na nag-inform sa akin. Hindi dinukoy ni Remulla kung alin sa mga litrato ito. Pero ayon sa kanya, noon pa lang may indikasyon na may tila may pagmamanipula sa kwento. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Naupong speaker si dating Congressman Lord Alan Velasco mula October 2020 hanggang sa matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. It's a very reliable person telling me that that picture was taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So there was a delivery of money already at that time. Tinukoy naman ni Remulla si dating Congressman Mike Defensor na nasa likod umano ng litrato at kwento. Pero may isa pa umanong mambabatas na sumususog nito. I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. Meron na lumapit kay Mike Defensor tungkol sa picture na yun. Sige, tanungin niyo siya kung sino yun. He might want to tell you. Congress. Member of Congress. Kinukuha pa namin ang panig ni Defensor at ni Attorney Levy Baligod ukol sa mga sinabi ni Remulla. Pero dati nang sinabi ni Defensor na wala siyang kinalaman sa affidavit, bagamat inaming tumutulong siya sa 18 dating sundalo. Maglalabas na raw ng sabina ang ombudsman laban sa 18 dating sundalo, oras na makapagsumite ang mga ito ng individual nila mga affidavit. Dito, mas matatanong raw isa-isa ang mga nagpakilalang security aid tungkol sa mga detalye ng kanilang deliveries. Lilinawin lang natin kasi ang hinahabol natin dito yung kamalian pa rin. The act itself is still what we are after. Siyempre, gusto natin malaman talaga kung ano nangyari. Not to find fault on anybody, but to know if somebody can vouch for every action. Kung sino talaga ang pwedeng managot. Samantala, opisyal ng tinurn over ng ICI o Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman ang mahigit 200 kahon na naglalaman ng findings sa mga investigasyon at nakalap na ebidensya. Opisyal na tinurn over ang hard drive niyan ni ICI Chairman at retired Justice Andres Reyes Jr. kay Ombudsman Remulla. Sa isang pahayag, sinabi ni Reyes na nakamit na ng ICI ang kanilang mandato at hanggang March 31 na lang ang kanilang operasyon.
Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Sa pag-ibigan, nakasentro ang tema ng Magpakailanman episode ng Pagbibidahan ni Katrina Halili this Saturday. Pero in real life, ibang klaseng love daw ang kanyang pinagtutuunan ngayon ng pansin. Makichika kay Nelson Canlas. Wow, pares pa tayo naka-stripes. Yes. Patok online ang content ni Katrina Halili kasama ang anak na si Katie. Dagdag pa sa hinahangaan ng netizens ang anilay healthy co-parenting relationship ni Katrina at Chris Lawrence para kay Katie. Sabi ni Katrina, positivity ang kanyang goal sa pagpasok ng taong ito. Kasama na rito ang pagpapatawad at pagiging friends kay Chris. Proof daw ito that exes can be friends. Nagkasama po kami nung last January ng siguro mga 3 days and 2 nights. So, ayun, syempre nilubos-lubos na namin. Marami akong realization na nakwento ko din sa'yo before. Last year na marami din akong pagkukulang sa anak ko. Kaya kung meron din akong mga, parang mga ano kay Chris, dinedma ko na lang din. So parang, okay, sige, mag-start na lang tayo. Mas okay kung magtutulungan na lang tayo. Natutuwa rin si Katrina dahil may improvement raw ang kondisyon ng kanilang anak na si Katie na may ASD o Autism Spectrum Disorder. Kamakailan, sinubukan nila ang stem cell treatment para dito. So far, nakikita ko medyo yun nga, may empathy siya, may care na siya sa akin. Yung parang dati, parang siya lang di ba? Oo, parang iniisip din ba ako nito, ganyan. Ngayon, parang yun yung napapansin ko. How are you, Mama? Diyan sa taping po. Kamakailan, isinare ni Katrina ang video ni Katie na kinukumusta siya habang nasa taping. Amo siya, kasambahay ako. Isa sa mga kinabisihan ni Katrina ang bagong episode ng Magpakailanman na Amo Ko, Mahal Ko na mapapanood this Saturday. Kung nakahanap daw ng pag-ibig ang kanyang role sa MPK, ibang klaseng pag-ibig naman ang kanyang pinagtutuunan sa totoong buhay. Kung may darating, ba't hindi? Wow. Pero, hindi ko iniisip yung love ngayon. Bakit? Wala! Ay, hindi priority. Hindi priority. Natutunan ko ngayon, hindi ko kailangan hanapin yung love sa, alam mo yun, sa partner, ganyan. Yung love, mahanap mo yun sa sarili mo pag at peace ka. 'Di ba? So, masaya ka sa buhay mo. Hindi kailangan sa ibang tao. Makakasama ni Katrina sa episode ng MPK sina Raymond Bagaching, Tart Carlos at Dom Pangilinan. Ang na-learn ko is, love has no bounds po. If para sa'yo talaga yung person, darating din yun po. Basically, love is love. Hindi mo mapipigilan yan. If it comes to you, kahit hindi mo yan hinanap, mapupunta pa rin yan sa'yo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.